Hello guys! Welcome back to Fabric Online PH Vlog. Ngayon, magfa-file tayo ng aking quarterly percentage tax for the second quarter 2023. May dati na ako ditong record sa aking EBIR form. So, encode ko na lang yung aking tax identification number. 21607473800. RDO code 044. Then, automatic na siyang mag-fill up ng mga detalye ko. Then, select BIR Form 2551Q V 2018. Okay. Click Fill Up. Pindutin ang calendar for the year ended December 31, 2023. Quarter, second. Amended return, no. Kapag mag-amend ka, pipindutin mo lang yung amended return, yes. Then, dahil second quarter na filing ko na ito, diretso na ako dito sa total tax due. Pero kung sa mga ngayon pa lang nag-register na bago pa lang at mag-choose pa lang sila ng tax rate nila, itong number 13 dapat fill upan to be filled out only on the initial quarter of the taxable year. Kung first time yung mag-file, at gagamitin nyo ay graduated income tax rate on net taxable income. Ibig sabihin, magbabayad kayo ng quarterly percentage tax at saka income tax. Pero kung gusto nyo naman mas simple lang ang buhay nyo, automatic dito sa 8%, dito kayo mag-choose. Meron na akong video tungkol dyan sa advantages ng pagpili ng 8% income tax rate. So, punta na tayo dito sa number 14, total tax due. Pindutin ang from Schedule 1, Item 7. Dito sa ATC, Alphanumeric Tax Code. Dito tayo sa pinakailalim, yung PT 010, person exempt from VAT. Dahil sa Create Law, ang regular rate na 3% na percentage tax ay naging 1%. Ito ay hanggang June 30, 2023 lamang. So, i-encode dito sa taxable amount ang total sales sa buwan ng April, May, and June. Total sales ko sa buong quarter ay 97,202. Okay. Times 1%, 972.02 ang aking tax due. So, save. Then, balik sa page 1. Yan, lumabas na yung total tax due. 972 and 2 centavos. Wala akong mga creditable tax. Wala akong mga tax credits. So, yan na yung total amount payable ko, 972 pesos and 2 centavos. Okay. Click Validate. Validation successful. Click OK. Then, i-submit na. I-click itong Submit Final Copy. Please ensure that you have internet access and a valid email address is indicated in your tax return. Are you sure you want to submit? Click OK. Mag-agree lang din sa service agreement. Okay. Hintayin lang. Minsan nag-error pa yan kapag slow internet connection. Sana maging okay. Submit successful. A notification will be sent to your email address fabriconlineph@gmail.com.
Please ensure that said email address is correct, then check your inbox, include your spam folder in the next few minutes for the email. Print or save the email as evidence of e-filed return. Okay, may note dyan, minsan may delays din daw sa sending of confirmation. Click OK, close, then mag-print ng copy. Kapag ikaw ay magbabayad sa bangko, i-print mo ito at saka yung tax confirmation receipt galing sa email. At magbayad sa accredited bank. I-print ko lang muna sa PDF. Two 551 Q Fabric Online PH. Click Save. Then yung page 2. Print then. Fabric Online. Fabric Online PH. Page 2. Okay guys. Sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. Then, sa next na video, ipapakita ko sa inyo kung paano naman magbayad ng quarterly percentage tax through PayMaya. Thanks for watching. Bye!